Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Sa gitna ng pag-init ng temperatura ngayong summer, danger level na heat index na itala na sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Climate Change Commission. Inisyatibong Safer Cities ipinatupad para sa kaligtasan ng publiko at hindi para supilin ang mahihirap at kabataan ayon sa Malacanang. Trade diplomat na si Dita Angara Matay itinalaga bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nagbabala ang Climate Change Commission or CCC sa epekto ng pagtaas ng heat index o ang antas ng init na nararamdaman ng katawan lalong ngayon summer. Sa isang social media post, sinabi ng CCC na may ilang lugar sa bansa kung saan umabot na sa danger level ang nararamdamang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nasa extreme caution ang heat index kung katumbas ang init nito ng 33 hanggang 41 degrees Celsius. Ang heat index naman na nasa danger level ay may katumbas na temperaturang 42 hanggang 51 degrees Celsius. Batay sa heat index report ng CCC ngayon Biyernes, naitala ang highest observed heat indices sa Dumanga sa Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur at Cotabato City sa Maguindanao na may 42 degrees Celsius. Paalala ng CCC, palagi ang uminom ng tubig at iwasan ang labis na pisikal na aktibidad lalo na sa oras ng matinding init. Kung hindi maiiwasang magbilad sa araw, gumamit ng pananggalang sa init tulad ng sombrero, payong o sunblock. Sakali naman mangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline 911 o sa mga alternatibong hotline number ng Pag-asa, Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinatupad ang programang Safer Cities para sa seguridad at kaligtasan ng lahat at hindi para supilin ang mahihirap at kabataan ayon sa Malacanang. Sa isang press briefing, ipinagtanggol ni Palace Press Officer Claire Castro ang Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Sa ilalim ng programa, striktong ipinapatupad ang mga lokal na ordinansang pangseguridad tulad ng curfew tuwing alas 10 ng gabi, pagbabawal sa pagvideoke sa alanganing oras at paghihigpit sa pag-inom at pagsusugal sa pampublikong lugar. Inireklamo ito ng mga kritiko na naniniwalang magagamit ang inisyatibong e-profile at e-harass ang mga kabataang maituturing na problema. Pero ayon kay Castro, layunin ng programa na palaganapin ang pagdidisiplina sa kabataan para sa kanilang proteksyon. Dagdag pa ni Castro na hindi anti-poor or kontra sa mahihirap ang programa. Tiniyak din ni Castro na ipinapatupad ang programa na may paggalang sa karapatang pantao at agad na paparusahan ang mga otoridad na mang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dita Angara Matay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagtatalaga kay Angara Matay ay sumasalamin sa hakbang ng pamahalaan
para iposisyon ang sektor ng turismo bilang tagapaghatid ng mga trabaho, negosyo at kaunlaran. Pinalitan ni Angara Matay si dating Tourism Secretary Cristina Frasco na ngayoy nanunungkulan bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Nagsilbi si Angara Matay bilang Commercial Counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Nanguna rin siya sa mga programang konektado sa Global Partnership para mapalakas ang mga lokal na industriya at mga micro, small, and medium enterprise. Sa balitang pangkalakalan, nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian na pabilisin ang digitalization ng Bureau of Internal Revenue or BIR upang mapadali ang mga proseso nito para sa mga taxpayer lalo pat nalalapit na ang April 15 deadline para sa filing ng income tax returns. Nauna nang naghain ang senador ng resolusyon na naglalayong suriin ang Integrated Digital System ng BIR bilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 11976 or Ease of Paying Taxes Act. Ayon kay Gatchalian, ang hakbang ay tugon sa dumadaming taxpayer na gumagamit ng electronic transactions kung saan 85% ng koleksyong noong Pebrero ay isinagawa sa pamamagitan ng digital payment channels. Ang pagpapalakas anya ng digital system ng ahensya ay magpapaganda sa pangongolekta ng buwis at magpapadali sa pagtugon ng mga taxpayer sa kanilang responsibilidad. Sa ilalim ng Ease of Paying Taxes Act, required ang BIR na magpatupad ng isang integrated digitalization strategy na sakop ang pagpaparehistro, pagpapasa, pagbabayad at pagpapalitan ng data sa pagitan ng mga opisina at otorisadong bangko. Nakatanggap ang ahensya ng 3.22 billion pesos na pondo mula sa 2026 General Appropriations Act para sa digitalization nito sa pamamagitan ng Revenue Information Systems Development and Infrastructure Support Program. Samantala, nakiisa ang mga farm business school learners sa ginanap na on-site learning activity sa Aurora na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform. Naging sentro ng aktibidad ang 3 ektaryang taniman ng niyog at dragon fruit na pagmamay-ari ng isang benepisyaryo ng DAR. Tinalakay sa aktibidad ang mahahalagang aspeto ng pamamahala ng farm business tulad ng paggamit ng lupa, gasto sa produksyon, farm inputs, marketing at pangkalahatang pamamahala sa sakahan. Sa tulong ng mga diskusyon, nagkaroon ang mga kalahok ng mas malinaw na pag-unawa sa mga oportunidad at hamon sa pagtatanim ng niyog at dragon fruit. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.